Kumusta kayo? Kumusta ang ating mga kapatid dyan sa Lalamove at sa Transportify? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon habang pinapanood nyo ang aking video. By the way, nung nakarang araw ay sinubukan natin mag-apply kay Move It. At pinalad naman tayong nakapasa at nakapasok sa kanila. Marami nagtatanong sa akin kung bakit ako nag-apply kay Move It. Meron naman tayong sasakyan at nakapasok naman kay Transportify at kay Lalamove. By the way, sabi ko nga, 2 is better than 1. Kaya mas maganda kung 3 is better than 1. Yung dalawa yung apps mo, meron kang Lalamove, meron kang Transportify, then samahan mo na rin ng Move It. So pinasok na natin pati yung mototaxi. Since na meron naman akong available na motor na pwedeng gamitin, so i-maximize na rin natin, gamitin na rin natin para sa ating hanap buhay. Okay naman yung kitaan pagdating sa mototaxi or kay Move It. Actually hindi nga sila nagkakalayo ng kinikita ng mga TNBS driver tulad ng Grab or InDrive. Ang kinikita sa Move It halos nagpaparehas lang din naman. Dahil marami rin ako mga kaibigan, mga rider na napagtanungan at okay naman daw ang kitaan basta masipag ka nga lang. Yun nga lang syempre, dahil exposed ka sa init, exposed ka sa pollution. So talagang given na talaga yon. Since na ikaw naman ay desidido na magtrabaho at maghanap buhay, so wala na yon, hindi mo napapansinin yon. Iingatan mo na lang din lang yung sarili. So yun nga, balik tayo. Sa ano kasi, sa Move It, ang una kong ginawa, kaya ako nakapasok dun is nag-download muna ako ng apps nila sa Play Store. Dinownload ko yung Move It driver, then nag-fill up ako ng form doon, mga basic details lang naman, pangalan mo, address mo, ayun. Then nag-upload ako ng aking lisensya at yung picture ng ating motor. By the way, sa motor pala natin, ang tinatanggap is kahit anong klaseng motor na 2020 pataas. Parang 125cc pataas ang kanilang tinatanggap na 2020 year model hanggang 2025. So yun, after kong mag-download ng Move It driver apps, na-fill upan ko na yon. Actually kailangan din pala ng ng NBI yun, pero kung wala pang NBI is pwede namang resibo pa lang at to follow na lang. Then ayun, after kong ma-download yung apps ng Move It driver at na-fill upan na yon, nag-proceed na ako sa kanilang hub na matatagpuan sa Marikina. Ito pala, ang Move It saka Grab ay isa lang. So ang may-ari ng Move It is si Grab. Kaya ang pupuntahan yung hub ay sa Marikina, kung saan nandun din yung hub ni Grab. So yun, after kong pumunta sa Marikina, ang una kong step na ginawa is pumunta muna ako sa verification, na kung saan is i-verify yung mga dala mong papel tulad ng lisensya, register ng motor kailangan updated, at kung hindi naman nakapangalan sa'yo ang motor ay kailangan ng authorization letter galing sa may-ari na may 3 pirma at naka-indicate doon na ikaw ang gagamit nun at kung anong purpose saan gagamitin. And then pagkatapos nun is yun din, yung NBI kailangan mong dalhin. Pag wala ka pang NBI is pwede naman yung resibo, to follow lang. Then after nun, bibigyan ka ng form at fill upan mo. Then yung form is bibigay mo naman doon sa mag-check ng motor. Take note, dapat walang babaguhin sa walang modification na yung heavy modification sa motor mo. Hanggat maaari kailangan all stock ang ating sasakyan or ang ating motor na ipapacheck sa Move It. Tulad ng yung meron kasi ako nakasabayan doon na yung motor niya is walang chain guard, yung guard ng kadena, kailangan din yon. Or yung muffler guard, yung anti-heat, yung 'di ba pag dumikit yung paa mo or hita mo dun sa tambucho, meron siyang guard, so hindi ka mapapasok. Yun, mga fender kailangan kompleto, side mirror, busina, headlight, tail light, brake light. So i-check yun sa Grab. Then kapag nakapasa ka na ron,
ang next step mo is skill assessment. Sa skill assessment naman ay yung aangkas sa'yo, may aangkas sa'yo, then mag-drive ka, at yung obstacle na dadaanan mo is yung merong pa 8, parang infinity, isang ikot lang doon. Then yung may mga humps, yun, dadaanan mo yun. Saka yung pa zigzag, may mga cone sa gitna. At pinaka lastly yung paikot, yung rotonda. Then okay na. So okay naman na tumukod kay Move It. Ang ibig kong sabihin, okay naman na ibaba yung paa. Pag hindi mo kaya yung bawi, yung 8 niya or yung pabilog na rotonda niya, pag hindi mo kaya, pwede mo namang ibaba yung paa mo. Sa iba kasi daw bawal, ewan ko lang din. Pero kay Move It kasi, nung nag-skill assessment ako, ay naitukod ko yung paa ko, 2 pa nga, at pumasa naman ako. So ganoon naman kaluwag din si Move It. Then after ng skill assessment mo at pumasa ka na, yung papel ibibigay sa iyo yun. Then doon malalaman kung pass or failed ka sa skill assessment. Actually wala namang akong nakita sa mga kasama ko na bumagsak. Ang dami namin nag-apply nun, at wala naman ako nakita nag-fail. Meron din pinaulit, at nakita naman din ng instructor na desidido naman siya mag-apply, kaya pinasa na lang din siya, pero pinaulit lang din. Yun. At sumunod naman doon sa skill assessment ay yung tinatawag na orientation. Sa orientation ay pag-uusapan nyo yung mga bawal at mga hindi dapat gawin kung ikaw ay may pasahero, mga batas trapiko sa kalsada, yung mga safety procedure na kailangan gawin, kung paano gamitin yung apps, kung ano ang gagawin kapag na-involve ka sa accident. Yun yung mga itatakel sa orientation ninyo. Then siguro orientation is mga 1 hour, medyo matagal-tagal din. Then after mo sa orientation, ang susunod naman ay activation ng apps mo. Yun yung apps na nasa cellphone natin na ginagamit para ma-activate tayo at makapagsimula na tayo kay Move It. Then once na na-activate na ang ating Move It account, ay yun na yung pinaka last step, na kung saan ay bibigyan ka na ng libreng helmet. Yung pinuntahan ko kasi, nagkataon na 2 yung helmet na binigay nila. So 2 helmet yung binigay, 2 long sleeve na jersey na Move It, isang vest, tapos yung lagayan ng helmet. Yun yung mga freebies na binigay nila. Then 14 days kang babiyahin ng walang commission si Move It sa kikitain mo. So lahat ng mga ibabayad ni customer sa'yo is walang commission si Move It doon within 14 days. Kaya mas maganda is after mo ma-activate is bumiyahe ka ng bumiyahe. Yun. So yun, meron pang nagtanong sa akin kung pwede daw ba ang non-pro kay Move It. Well, yes, pwede kay Move It ang non-pro, pero pag nakapasok ka na sa kanila is kailangan mong ipa-professional ang iyong lisensya bago ka makabiyahe kay Move It. Pwede ka mag-apply ng non-pro, then nakapag-apply ka na is kailangan ipa-professional mo ang iyong lisensya. Kasi government mandated talaga na kapag tao at hindi private ang sasakyan mo, isa kang public utility vehicle na nagsasakay ng tao, nagtatransport ng tao, kailangan ang lisensya na gagamitin natin ay professional license. Yun. Ngayon, ito pala, isang sa pinakamagandang tanong, magkano ba ang kinikita ng mga Move It rider kay Move It? So tulad ng nasabi ko kanina, hindi naman nagkakalayo ang kinikita ng mga rider ni Move It sa mga Grab na 4 wheels, yung mga Grab car, yung mga Lalamove driver ng mga 4 wheels, at mga Transportify driver ng mga 4 wheels. Yun, hindi naman nagkakalayo. May mga kakilala ako na kumikita ng mga 2,000 pataas sa loob lang ng mga 12 hours hanggang 14 hours. Minsan 2,500, minsan 3,000. Depende yon sa sipag. Yun. So okay din na pumasok kay Move It kasi mas maliit
ang maintenance ng sasakyan. Maliit ang maintenance ng yung motor. Ikukumpara mo sa kotse. Sa kotse 4 ang gulong, sa motor 2 lang. Sa kotse pag nagpa-change oil ka 4 na litro, sa motor 1 litro lang. Tapos yung gasolina, syempre, 'di ba? Mas maliit ang gas consumption ng motor kaysa sa kotse. Imagine, ito. Sa motor, 50 kilometer, 1 liter. Sa kotse, itong ginagamit ng kotse, medyo malakas sa gasolina to. Sa highway, pumapalo lang ako ng 14 km per liter. Pero sa city, na kung saan halos doon tayo nagkatrabaho kay Transportify at Lalamove, na pumapalo ang gas consumption ko ng 9. Swerte na ako sa 9 sa city, kadalasan 7 hanggang 8. So yun, mas malaki ang natitipid ko sa gasolina kung tayo ay susubukan natin pumasok kay Move It. Sobrang laki talaga. So mas marami kang matitipid, mas malaking income ang maiuwi natin sa ating mga pamilya. Yun. So yun, bali ang next step na gagawin mo kapag nakapasok ka na kay Move It is pwede mo na siyang gawing full time or gawin mong part time. Pwede mong gawin na pag-coding ka sa Lalamove and Transportify, pwede kang bumiyahe kay Move It ng pag-coding ka, pwede kang bumiyahe kay Move It. So kahit gabi, ito ranas na ranas nyo to, na minsan sa Lalamove at sa Transportify pagdating ng gabi wala talagang masyadong booking, or mismo talagang wala talagang booking. Selected areas lang kasi ang mga booking kay Lalamove and Transportify pagdating ng gabi. Paano kung ikaw ay nakatira sa malayo? Gagapang ka ba papunta ng Makati? Pupunta ka ba papunta ng BGC or Manila, 'di ba? Para makakuha lang ng booking. So, 'yun. Gapang pa lang, wala pang pasahero. Wala ka pang dadalang deliver. Nagpapalubal ka na kagad ng pera. 'Yun ang disadvantage pag gabing-gabi na. Medyo matumal na ang booking. So, ito, kay Move It naman sa mototaxi, hindi ka rin mauubusan ng booking sa gabi. Bakit? Kasi may mga panggabi ng mga empleyado na nagbubook kay mototaxi, mga call center, yung mga night duty tulad ng mga security guard, 'di ba? Marami. Sobrang dami talaga. So kahit gusto mong example, gusto mong bumiyahe sa gabi, marami ka talaga makukuha ang booking kahit saan lugar sa Metro Manila or sa karatig lugar ng lungsod ng Maynila, ng Metro Manila. Hindi ka rin masisiro sa booking kahit gabi na. Yun. So ayun, bali na i-share ko lang din sa inyo na pwede natin maging alternative source of income si Move It, at sana ay magkita-kita tayo dito para balay nyo, 'di ba? Gusto niyo rin, mas gugustuhin niyo pa lang magbiyahe na lang kay Move It, 'di ba? Or gawin niyo siyang part-time, 'di ba? Or pag coding niyo, pwede kayong sumideline kay Move It. Basta mas maganda, tulad na nasabi ko, 2 is better than 1. Ngayon 3 is better than 1 na. Ayun, ingat kayo mga kapatid, at sana ay nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapanood ninyo ang video na ito. Sana ay meron akong na-share sa inyong magandang pwedeng pagkakitaan natin na pwede nating gawing source of income sa ating trabaho. Okay? Maraming salamat at ingat kayo.